Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. Ngayon po ay January 8, 2024. Isang araw bago ang pinakahihintay nating pista ng Pong Jesus Nazareno. Ngayon pa lamang mga kapatid, bigyan natin ng malakas na papuri at pasasalamat ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. No? Napakaganda po ng gayak nila Kuya Richie sa ating altar ngayon. Makikita ho ninyo, mukhang taon-taon ito rin ang inaabangan natin. No? Ano kayang itsura ng altar sa fiesta? Mga kapatid, ilang oras na lamang po, Nazareno, 2024 na. Mamayang alas 3 ng hapon, simula na ng ating mga fiesta masses. 33 yan. 33 masses. Kaya marami tayong pagkakataong makapagmisa ng ating kapistahan. Pero sa taong ito mga kapatid, isang araw bago ang ating kapistahan, ipinagdiriwang muna natin ngayong araw, ngayong umaga, ang kapistahan ng pagbibinyag ni Kristo o kay Kristo. Tandaan natin, siya'y naging taong totoo. Siya ay bininyagan ng kanyang pinsan na ating patron bilang parish, si Juan Bautista sa Ilog Jordan. Mga kapatid, ang araw na ito ang hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan. Ang ending ng Christmas season. At dito rin, sa pagbibinyag sa Kanya, nagsisimula ang tinatawag na public ministry o pampublikong ministeryo, paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang simula ng Kanyang pangangaral ng mabuting balita. Ang simula ng kanyang paggawa ng mabubuti at dakilang bagay katulad ng mga himala niyang ginawa. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng binyag. Tandaan natin, bago siya nagpagaling, nagpakain ng mga nagugutom, bago niya pinatawad ang mga makasalanan, bago siya gumawa ng maraming himala, bago siya nakakuha ng mga alagad, bininyagan muna siya. Ito ang pinakamahalagang sandali, okasyon sa buhay ng isang tao. Maniwala kayo, mas mahalaga pa ito sa pagkapanalo mo sa isang contest. Mas mahalaga pa ito sa pagkakaroon mo ng mas maraming pera o bagong gamit. Mas mahalaga pa ito sa iyong anibersaryo o birthday. Kaya nga ang tanong, alam niyo ba kung kailan kayo bininyagan? Tandaan niyo parang ba kung kailan kayo bininyagan? Assignment niyo po yan. Dapat alam mo at dapat sineselebrate mo rin ang araw ng iyong binyag. Bakit? Dalawang mahalagang biyaya ang tinanggap natin nung tayo ay bininyagan. Kaya nga yung mga bata na hindi pa nabibinyagan sa inyong pamilya, naku po, please, magpatala na ho kayo at pabinyagan na ho ninyo. Unang biyaya, ang pagkalinis, ang kalayaan natin mula sa kasalanang mana o orihinal. Nung tayo ay bininyagan, nung binuhos ang tubig na binasbasan, tayo rin ay nalinis mula sa kasalanang orihinal sa pamamagitan ng tubig na pinabanal ni Jesus. Nalinis tayo mula sa kasalanang mana. At kasabay ng pagbubuhos ng tubig ay ang pagtatakwil. Nung baby tayo, nung bata pa, hindi pa natin kaya may ninong at ninang tayo. At kayo naman, na mga nagdininong at ninang, hindi biro-biro yan. Hindi yan dahil kaibigan mo lang yung magulang.
Hindi lang dahil mayaman ka at sikat ka, kaya kinuha ka na ninong at ninang. Hindi, mga ninong at ninang ng binyag. Huwag niyong kalilimutan, malaki ang inyong pananagutan. Kayo ang sumagot para sa bata na itatakwil ninyo ang kasalanan at kasamaan. Huwag yung kayo ang nagiging dahilan at kayo pa ang nagtuturo. At ngayong malalaki na tayo, huwag nating kalimutan. Ang kasalanan itinatakwil, hindi iniipon. Ang kasalanang ikinukumpisal, hindi pinaparami at hindi inaalagaan. Kaya nga minsan, pag ako nagpapakumpisal, nagugulat ho ako. No? Pag tinanong ko na yung mangungumpisal, anong mga kasalanan mo? Ang sagot ba naman sa akin, wala naman masyado. Wow, wala masyado. Sabi ko, anong wala masyado? Father, yung mga normal lang. Anong normal? May kasalanan bang abnormal? Sabihin mo nga sa akin. Sabi niya, si Father naman, normal lang yung nagmumura, nagsisinungaling, nangungupit. Ay, kailan pa naging normal ang manira ng kapwa? Mag-iingat kayo kapag nagiging normal na ang mga kasalanan sa iyo. Ang tawag ni Pope John Paul II dyan noon, culture of death. Nawala na ang pagkakaiba ng kasalanan at kasamaan kesa sa normal na buhay mo. At pangalawang biyaya ng binyag, ang pagiging anak ng Diyos. Sa binyag, una kang tinawag na anak ng Diyos. Ito ang simula ng pagiging bahagi mo ng pamilya ng Diyos. At tulad ng sinasabi rin ni San Pedro, dapat tularan natin ang Diyos na walang tinatanggi at binabaliwala pagdating sa kaligtasan. Ika nga, sa mata ng Diyos, lahat ng tao may pag-asa pa. Lahat ng tao pwede pang mailigtas. Kay Lord, walang another chance. Laging may more chance. Sana ganun din tayo sa pamilya natin ngayon. Nagbibigay pa rin tayo ng pagkakataon para magpatawad, magmahal ulit. At bilang pamilya ng Diyos, huwag natin kalilimutan, nung bininyagan tayo, nakihati tayo sa misyon ni Kristo. Bilang hari, pari, at propeta. At kung ibubuod natin, ano ang misyon ni Kristo sa mundo? Maglingkod sa ngalan ng pagliligtas. Kaya sana tayo rin hindi nagjo-Diyos-Diyosan sa mundo, kundi tulad ni Kristo, naglilingkod para sa Diyos. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, mga kadeboto, sana katulad ni Juan Bautista, huwag tayong makalimot, lalo na tayong mga deboto, na hindi tayo ang laging bida at sentro ng buhay sa mundo. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang debotong mapagkumbaba, lalong pinagpapala. Nung bininyagan ka, sinuotan ka ng puting damit. Ingatan mo ang dignidad ng iyong pagkatao. Nung bininyagan ka, mayroong liwanag ni Kristo. Sana hanggang dulo magliwanag ka sa kabutihan ng iyong pagiging Kristiyano. Amen.